O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. When praises go up, and blessings come down. When praises go up, and blessings come down. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus first, and you never thirst. Put Jesus first, and you never thirst. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Jesus up, He'll draw men to Him. Lift Jesus up, He'll draw men to Him.
If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time let's praise the Lord. Put Jesus on top. Blessings won't stop. Put Jesus on top. And blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Put Jesus on top. yan. Si Lord ang una sa ating buhay. Thank you, Hallelujah. Lord. Yan yung mga bata, no? Hinder not the little children to come to me. Yan sabi ni Lord. Kaya salamat dun sa ating kay Ate Bettina at sa kanyang dalawang backup dancers na si Lucas at si Dave. Naku, Sino si Bettina? Si Bettina ay apo ni Mama Chay at Na anak ni Len Dizon. Oo. Hallelujah. Thank you, Lord. At bata pa sila, alam na po nila kung paano mag-render ng service sa Panginoon. Kaya ang Amen. sipag Glory kaya to nung God. dalawang backup dancers na yan. Amen. Oo, si Dave din ang aming talent coordinator sa shooting kasi siya yung tagatawag. Ako, yung paborito ko sa may move, alam mo kung sino? Sino? Si Dayan. Oo, magaling si Dayan. Ano kaya yung kakantayin ni Dayan na... Kasi parang mana siya kay Brother Bong, no? Hindi pa gumagalaw, parang sumasayaw na. meron yun palang ang ibig mga ganun na sabihin. parang pag tinignan mo graceful. Oo. Sample. Parang ako lang. Ah. Mga ganun ka pa lang. Tingnan mo, parang sumasayaw na ako agad. Kay Lord, for the Lord, ha? Okay, kaya nga sabi, let everything. Ba't ang lakas ng tawa mo, Kuya Ernie? Ay, si Minister Kala ko, hindi ka Ernie. agree eh. Si Minister Ernie nung ating anniversary, siya pala nag-choreograph nung mga sayaw doon, yung mga luma. Halata naman eh. Pero may ayaw lang bumigay. Parang pigil na pigil yung kanyang move, pero may move pala, no? 1920s? Kita mo, Oo nga. tanda-tanda pa ni Sister Sally. Kasi pinanganak siya 1919 eh. So 1 year old pa lang siya, sumasayaw na siya. Pray muna pala tayo, Ben. Sige. Hallelujah, let us pray. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. We praise you, we adore you, we bless your name, Lord Jesus. Salamat po sa buong kahapon na kayo po ang nagbantay sa amin ng una. At salamat din po sa bahay, sa bubong, salamat sa kitchen, sa aming pagkain. Salamat po sa magaan na paggising at mahimbing na pagtulog at malamig ang panahon. Thank you, Lord. Itong buong araw, buong Sabado, kayo po ang aming bibigyan ng parangal. At bukas po sa fellowship, all honor and glory is yours na magaganap for your glory. Sa oras na to, manguna po muli kayo sa paglalahad ng iyong mabuting balita sa aming lahat. Anointing ang be upon us. Again, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay. Okay, yung ating pagpapatuloy, let me ask, ano ba ang tawag? Ayoko sabihin throw the question eh. Ano ba magandang throw? Wag throw. Ano kaya? Another word. Ano kaya maganda? Ito na lang. What? Why?
how do you observe the Lent? Okay ba yan, mga kapatid? Reflect on the question, how do you observe the Lent? And why do you observe? And what is Lent to you? Okay, ha? So, alam ko na habang tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong mga magugunita na ating naging memories na masasaya, lalo na kapag Lenten season. At ang bawat isa sa atin, maski naman ang iba't ibang churches, they observe the Lent Differently. they have their own preferences. Oo. So, Sa'yo, kayo, how do you observe? Alam naman natin na it is a preparation, a time for the celebration ng the risen Christ. Kaya tayo na mga born of the Spirit, born again by God's grace, nagkaroon ng reformation, nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng rebirth. We are celebrating the risen Christ. So, celebration siya, no, Beb? Of course, it is a celebration. But Parang yung others... first days, parang reflection. Oo. So others, Magta-turn sa celebration. others observe it differently. But be reminded, mga kapatid, of Romans chapter 14, 1 to 23. Basahin po ninyo Romans 14, 1 to 23. At basahin din po ninyo ang Mark 7, 7 to 9. Yan ay nasa salita ng Diyos kung ano ang mga bagay na ating matututuhan sa sinabi ni San Pablo sa sulat niya at sinabi mismo ni Jesus na namutawi sa kanyang labi. Although we have our own preferences, but be reminded sa salita ng Diyos. Romans 14, 1 to 23, Mark 7, 7 to 9. At yan ay makaka-remind sa atin at maraming mga mapapaunawa sa atin. And then we will enjoy, we will observe, and we will celebrate the risen Christ. Yesterday, na-discuss natin yung... siya nga pala, yung assignment, di ba? Yung pagkakaiba ng self-denial, denying of self, self-abnegation, self-sacrifice. Tinignan po ninyo, napakaganda. So yesterday, na-discuss natin yung self-denial. Iba ito sa denying of self that will be discussed by Kebeb. So self-denial is an act of letting go of self with altruistic abstinence. It is also the willingness to forego personal pleasures or undergo personal inconveniences, trials, in the pursuit of the increased good of another. The willingness to forego personal pleasures or undergo personal trials or inconveniences in the pursuit of the increased good of another. And be reminded again, Titus 2, 11 to 12, that says, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live
self-controlled, upright, and godly lives in this present age. We can do that because God is able. He is working in us to do His will. Amen. O ngayon, Beb, yung difference ng self-denial and deny yourself. Amen. So kahapon nga po mga kapatid, diniscuss na natin yung self-denial. Ito po ay yung restricting yourselves of from activities, di ba? Or kahit na anong you offer as a sacrifice to the Lord. Meron kang mga bagay na you deny yourself of iba-iba. Kanya-kanya tayo nung kung ano man yung you deny yourself of something and offer it as a sacrifice to the Lord. Yun po yung self-denial. Ang denying of self naman po, mga kapatid, ang kanyang ultimate purpose is to glorify the Lord. Hindi ba? At ang totoo po, denying of self is all about who is in charge of your life. Is it God or is it still you? So kapag ka ang Diyos na ang in charge sa buhay mo, yun ang tinatawag nating denying of self. At yan ay may awitin. Galatians 2:20. Amen. It's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. It's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. He lives, He lives. Jesus is alive in me. It's no longer I that liveth, but Christ hath lived in me. Yon ang denying of self. Is Christ living in you? Oo. Is it Yeah. Christ already taking charge of you or is it still you? So yun po yung denying of self. Amen. And following Christ po begins with denying yourself. Yan ay makikita natin sa Luke chapter 9 verse 23. Ito nasasaad. Meron ba? Ayan, nasabi ni Tata. Yung Oo. Jesus said, And then he said to them all, okay, If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. wow. Ayan po. Sa Luke 9 pala, may daily. Sa Matthew kasi, wala. Yung Matthew 16:24, wala. Tapos sabi ko, hindi, walang daily. Sabi kay Pastor, hindi, meron. Tignan mo, New King James Version. New King James Version, nung binabasa ko, Matthew 16:23, walang daily. Pero dito kay Lucas, merong daily ang nakalagay. So, ito po yung umpisa po. Following Christ begins with this because you cannot follow Christ nang hindi mo ginagawa itong sinabi sa Luke 9:23 because no servant is greater than his master. Kung ang Diyos po ginawa niya yun, dapat tayo din po mararanasan natin yun. Otherwise po, kasi kapag ka po wala nitong you have to see things and people the way Jesus saw. Kailangan mabasa mo ang lahat ng sitwasyon at tignan mo ang lahat ng tao kagaya ng pagbasa at pagtingin ng Diyos. Otherwise po, mga kapatid, mapupunta ito sa self-righteousness o kaya po yung pagpapractice ng parang religious exercise lang siya. Kasi parang meron ka lang, alam mo lang, pero hindi mo naman totoong nakikita kung ano ang nakita ng Diyos sa mga tao sa paligid mo. Kasi ang Diyos, ang tingin niya sa lahat ng tao, sa lahat po, sila ay mga tao na kailangang mahalin. They are lost sheep. We are all lost sheep that needs to be saved. So,
kailangan makita mo ang mga tao na ganon. At mabasa mo ang mga pangyayari sa paligid mo the way Jesus saw. Kaya, ayun po mga kapatid, napaka-importante po nito. Alam niyo ba mga kapatid na ang Panginoon, denying yourself po kasi is a daily battle. Kaya nga ang sabi ni Luke, pick up your cross, follow me on a daily basis. Kasi po, hindi naman po talaga siya ganun kadali. Kaya medyo struggle din siya on a daily basis. Mabuti na lang ang Panginoon. Alam niyo si Lord, hindi po siya dumaan sa ganung battle. Why? Because from the start, He knew na ang dapat lang niyang gawin nung siya ay pinadala sa lupa ay ang kalooban ng Diyos. Hindi yung sa Kanya. Madali siya if you put it that way, pero ang hirap niya kapag ayaw mong tanggapin yon. Kasi babangon at babangon ang sarili mo everyday na ito yung ito ang gusto ko eh. Parang ito ang dapat gawin. Parang hindi tama yan. Pero ang Panginoon, si Jesus Christ po, nung siya ay ipinadala sa lupa, alam niya kaagad, very clear sa kanya, kung ano ang layunin niya dito sa mundo, kaya siya pinadala ng kanyang Ama. At yun lang po ang sinunod niya. Kaya nga, di ba, nung nag-pray siya sa Gethsemane, nakiusap din naman, baka pwedeng hindi na. Pero, idinugtong pa rin niya, and yet, your will be done. Ang ginawa lang niya, kung ano ang pinapagawa sa kanya ng Ama sa Langit, at ang mga sinabi lang po niya, ay yung mga bagay na pinapasabi sa kanya ng kanyang Ama. Kung tutuusin, He occupies the throne next to the Father. Pero, yung desire niya, kaya nga sabi ko sa inyo, you have to see how Jesus saw it. He was sitting next to the Father. And yet po, He was very willing to share that position sa ating lahat. Kanya yun eh, pero gusto niyang i-share yun sa atin. At ang totoo, siya pa ang gumawa ng pamamaraan para po ma-experience natin yung position na yun, which we now enjoy. Dahil tayo ngayon ay na kay Lord na. Kaya nakita natin ang lahat ng mga privileges on how to sit next to the Father. Ibang klase, mga kapatid. Kaya po, sinabi niya on a daily basis yun. At yan po ay nagsisimula in consulting the Lord sa mga daily matters sa buhay natin. Maliit man yan o malaki, basta ito ay matters concerning you, you have to ask the Lord. You have to consult the Lord. And that is denying yourself. Alam niyo po ba mga kapatid, the role of being God was never meant for us. Kaya lang, yun ang nangyayari sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Ito ang gusto kong gawin. Ito ang kailangang masunod sa buhay ko. Ito ang gusto kong sabihin. Ito ang gusto kong puntahan. Ganun po tayo. Pero we were never meant to be God. Si Lord lang po ang pupwede doon, mga kapatid. And we were never meant to make all our own decisions. Kasi ang nangyayari, kung tayo ay ganon, you will not see your need of God anymore. Kasi, kaya mo naman palang gawin eh. Gusto mo naman palang gawin kung paano pamamaraan ang gusto mo. Yung palang sinusunod mo lang naman ay yung gusto mo. So where is your need of God kapag ka po ganon? And that is denying yourself. Kasama po yun, mga kapatid. We were not designed to function independently of God. Huwag nating kalimutan yun, mga kapatid. Maski yung ating kaisipan, yung ating will and emotion, we are not designed to be the master of our lives. Hindi naman po tayo ang may lalang sa atin eh. At hindi rin po natin kayang makita ang hinaharap. Ang Diyos po kaya yon. Kaya, kung may pagkakatiwalaan ka ng buong-buong buhay mo, dapat yung alam niya kung ano na ang patutunguhan mo. Dapat alam niya kung ano yung tamang daan, yun ang sundin mo. Si Lord lang po ang pupwedeng gumawa nun, mga kapatid. Ngayon, sabi, ano ba naman yan? Yung buhay na yan, lahat na lang, puro kukonsulta mo sa Panginoon? Ano ba naman yun? Di ang nangyari dun, wala nang ako. Alam niyo po ba, sa totoo lang, the Lord is not trying to, ang word is annihilate.
Alam niyo po ang ibig sabihin ng annihilate? Yung tatanggalin ka na, yung buburahin ka na. Hindi po gusto ng Diyos na burahin yung ikaw. Ang totoo po niyan, mga kapatid, gusto kanyang i-restore. Saan? Sa original plan niya. Ang original plan niya ay sumunod ka doon sa gusto niyang mangyari sa buhay mo dahil alam niya na yun na makakabuti sa'yo. Kaso, nasanay tayo going our own way and being the God of our own selves. So, hindi niya buburahin yung ikaw. I-restore lang niya kung saan ka dapat. Kung ano ka sa pagkakalalang niya. And Isaiah 43 verse 7 says, we are all created to bring glory to God. I-restore niya yung plano na yon sa buhay mo. Para sa ganun, hindi ka lumalakad araw-araw at nabubuhay ng araw-araw na akala mo walang Diyos. Ibabalik ka niya ngayon doon na nakadepende ka lamang sa ating Panginoon. And that is denying of self. So, invite God, mga kapatid, to take throne of your life, to take full control of your life. Invite mo siya na siya ang maging in charge. And I promise you, mga kapatid, hindi mo pagsisisihan yon at hindi ka mapupunta sa hindi maganda. Dahil lahat tayo, ang plano ng Diyos sa buhay natin, tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Hallelujah. Again, alam kong nagmuni-muni kayo dun sa what, why, how do you observe the Lent. At bawat isa sa atin, even mga Christians, ay merong kanya-kanyang preferences. But be reminded again doon sa Mark 7:7-9. Alam niyo kung ano nakalagay diyan? Tinignan niyo ba, mga kapatid? Sabi doon, these people claim to worship me, but their hearts is far away from me. Sige nga, Beb, gusto mo ba? Tapos yung 1-23 ng Romans 14, habang tinitignan ni Beb, yung Mark 7:7-9. Kasi madistinguish natin yung custom of men tsaka commandments of God. Okay. Okay. Tapos, doon sa 1-14 ng Romans 14, 1-23, makikita natin yan yung the law of liberty and the law of love. Let us not be a stumbling block because whatever we do it all for the glory of God. And let not our good deeds be evil spoken. At hindi lamang doon sa Romans 14, kung ayaw niyang kumain ng ganito, huwag mo siyang uhusgahan. Kung hindi ka naman kumakain ng ganito, lahat naman yan ay ginagawa mo para kay Lord. Ang mainam ditong bilin ay napakahalaga. That the kingdom of God is not meat nor drink, but it is of righteousness, peace, at yung huli Joy. Charismatic means the recipient of the car means joy. Kaya tayo ay masaya, living in the kingdom of God. But ang preferences naman ng mga iba ay iba, so we will not judge. Yung iba Ito na gusto yung nila. Ito na yung iba gusto nila pagka-Lent, tahimik lang sila. Ang nakikita yung iba ko, gusto naman nagse-celebrate, di ba? Oo, pagka-Lent, ang nakikita ko, yung opportunity na nag-out of town ang mga pamilya, yung iba nagre-retreat, at yung iba talagang mahaba-haba kasi yun eh. Time to travel, sama-sama silang magpapamilya and they celebrate. O that does it mean na they are less spiritual and the others are more spiritual? Ito yung sabi sa Mark 7:7-9. Sige, umpisa mo sa 6. Okay. So, Jesus answered them, how right Isaiah was when he prophesied about you. You are hypocrites, just as he wrote. These people, says God, honor me with their words, but their heart is really far away from me.
It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws. You put aside God's command and obey human teachings. And Jesus continued, you have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. For Moses commanded, respect your father and your mother. Okay na. Okay. Okay. So, yung distinguishing, Ayun lang. sabi ni Lord, yung custom of men and commandments of God. There are custom of men that are biblically based, and there are preferences ng mga individual Christians or group of Christians that they observe. But what is important sa atin, halimbawa, ang Lent, kailangan ng ating observance and celebration hindi seasonal. Kasi there are times na seasonal. Kailangan on a daily basis. Kaya nga, have you denied yourself daily? Kasi we say, we claim, hindi naman mapupunta sa ulo ang aking sinasabi, ha? Hindi naman sa nagmamalaki. We are all by the grace of God. Tsaka napakahalaga nun, Titus 2:11-12, na ang kaligtasan ay dumating na ibinigay sa lahat ng tao. Walang kinikilingan. Kaya may opportunity lahat to accept our Lord Jesus Christ. Kaya yung why, kaya nga yung Christians say na we are all followers of Christ. Can I hear an amen? We will say, yes, I am a follower of Christ because I am a Christian. But are you following Christ? That is another issue. Kaya nga sabi, if you want to follow me, merong dalawang pangunahing sinabi. Deny yourself, carry your cross daily. So what does it convey? What does it say? Siyempre, by God's grace, napag-aralan natin o mapapag-aralan nyo, kayo rin mag-search yung Greek word nung deny. Ang Greek word ng deny ay aparneomai. Aparneomai. Ibig sabihin niyan, to disown or renounce. Used as imagery of taking the cross and following Christ. So, yun ang ibig sabihin ng deny. Aparneomai. Sabi daily. So, wag seasonal. Diba? So, hindi lamang tuwing Lent na nagkakaroon ng pagbabago ng buhay, nagkakaroon ng pagsisisi at gumagawa ng mga mabubuti at ginagampanan ang tungkulin bilang Kristiyano. Wag lang seasonal. O na, by God's grace, daily. So what does it say nung take up your cross daily? It may mean for us, for me, every day, meron tayong challenges. Meron din tayong mga struggles sa temptation, di ba? We are still here. Sometimes yung ating soul being ang enthroned, not Christ or not it is not the Holy Spirit that controls us. So, yung cross daily will remind us also, hindi lamang do sa everyday challenges mo, it will also remind us yung message of the cross na because of Christ's atonement, tayo ay we have the propitiation, we na-appease ang God's wrath because of what Christ has done on the cross, and this will motivate all Christian because of such knowledge in the Word of God by God's grace, reading and studying and memorizing and obeying will lead that person to motivate siya to repentance. And in so doing, this permanent experience of Lent will be a permanent following our Lord Jesus Christ. So, denying oneself conveys a sense of disassociating himself
from his self-interest to serve our true, risen, only God. It is turning away from the idolatry of self-centeredness and every attempt to orient oneself by the dictates of self-interest, sabi nga ni Sister Ria. So, how do you celebrate? So, denying ourselves, taking up your cross. Because the cross, ang theological perspective ng cross is, una, a place of sacrifice. Jesus' life for our sins. It is a place of atonement. Jesus' work on the cross for our freedom from the penalty and power of sin. And it is a place of redemption. Jesus' glory, yung sabi nga sa Isaiah 43:7, it is a place of redemption. Jesus' glory, our forgiveness, sabi nga ni Sister Ria, restoration. The goal of our God is to bring back, to restore us to His original plan, having a meaningful, fruitful, abundant relationship with our God. So, that's why we observe and celebrate the Lent. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Glory Lord. to God. Celebrate Lent. Oo, hindi lang seasonal. Hindi lang, everyday, daily. Oo, daily. Okay. Thank you, Lord. Okay. Mga kapatid, bago po tayo bumate sa mga may birthday, mag-comment na po kayo ng ready na. Thank you, Lord. Kahapon, ang ating kapatid na ready ay from Chicago, from Illinois pa, Comfy, Illinois, kay Sister Lolit Ilagan. Thank you, Lord. Okay. Bukas, abangan ninyo, meron din tayo galing abroad. Ang galing. Bati na tayo sa mga may birthday sa araw na to. March 13. Happy birthday kay Minister Boy Salvacion! Uy! Birthday? Magse-celebrate? Oo. Nag-celebrate kasi sila eh. Nung mga yung family niya eh. Oo, pinaganda siya nung mga anak niya. Meron akong follow-up question Minister for tomorrow. Boy. Follow-up question for tomorrow. What is your favorite number or numbers? Yan ba yung bank account number? Wag na, baka mamaya masabi mo yung favorite number mo, yung pala yung bank account number mo. Wag na pala yung tanong na yun. Hindi, pwede Minister rin. Boy Salvacion. Birthday din ngayon ni Berliz Albaran. Okay. Happy birthday, Brother Berliz. Si Brother Berliz yung nagbabakasyon dito sa atin. Hindi makabakasyon si Berliz ngayon, ha? Sister Patricia Escalera ng Payapa Prayer Group ng ating Kalo Outreach. Sister Jennifer Atienza ng ating Kalawan. Sister Gian Visconde ng Santa Rosa, apo to ni Sister Lita Lucero. At kay Brother Alejandro Cruz, 91 years old, papang ni Sister Weng Kawilan. Belated happy anniversary po, Sister Babes and Brother Don ng ating Monteverde Prayer Group. Kapi-kapi dyan. Kapi-kapi dyan. Batiin natin sila, Beb. Happy Kailangan birthday. lagyan, dulo lang, tapos lagyan mo ng Okay. Okay? Happy birthday to you. Kulang kasi ng dalawa eh. Sabayan ng dalawa. Sige, dagdagan ano ba yung natin. sa akin doon? Alto o Wow. bass? Ano ba ang tawag doon? Ay, yung akin, basta kung ano yung akin, yun na yun. Si Arnold Bass, ikaw tenor. Tenor? Hello, Tenor? Yung Mike. mataas? Oo. One more time. Happy birthday to you.
kita mo, pag-apat tayo, sama na natin si Arnold. Pwede, Ba't lagi niyong pwede. iniiwanan kasi si Arnold? Pwede. Oo. Eh, si Arnold, magaling magluto. Si Arnold, magaling mag-ayos ng sounds. Magaling mag-keyboard. Ano pa? Hindi, ano yan? Magaling ding matulog yan sa biyahe. Pero pagkatapos ng biyahe, siya na ang bahala sa lahat. Sasabihin niya, tulog naman kayo. Ako, gusto niyong almusal? Kaya lang, pagka mag-almusal kayo, halimbawa, nag-aalmusal ka ng 6. Ang almusal niyan, 10. Masyadong pati yung hiwa nung kung ano-ano, kapiragot. Ay, oo nga pala. Muna. Hindi, bukas na to. Bukas na pala. Hindi, yung kinukwento ko kanina, yung masarap magluto si Arnold. Mahaba, Hindi, wala lang. Naalala ko lang. Si Pastor, yung senior na pag nagkwento, no? Yung kinakwento. Kaya isama niyo si Arnold. Kahit natutulog, pero pag nagising na yan, si Lisa rin pala. Tatawag na tayo Si Lisa rin pala, okay. Thank you, Lord. Si Bong, pwede ba natin sama si Bong? Bukas po may papakita tayong memorization. Alam nyo, iniisip ko nga kung papakita pa to o hindi. Kasi gusto ko i-disqualify Hindi, pwede ba yan Masyadong doon sa magaling anniversary? Pwede ba yan doon sa Anniversary? anniversary? Yung anniversary ng pandemic natin, pwede ba yun? Tagal naman. Hindi, sa Martes na yun Hindi. Ngayon na. O kaya bukas na lang. Sige na nga. Sa fellowship. Sabi ko nga, i-disqualify natin kasi masyadong ginalingan Hindi, basta lahat kasali. Meron niyang mga... Tawag muna tayo ngayon ng mga taga dito sa atin, ha? Okay. Alam niyo ba na 3 na lang ang natitirang hindi natatawag sa atin, mga kapatid? Tawagin na yan. Kaya after niyan, na tayo? Cool down? Grand finals na. Oh! Yun. Paano itong ating bukas? Kasali to, ha? Para magamit na yung air fryer, di ba? Sali to, sali. Oo. Oo. Uy, may mga bag pa nga tayo. Alam nyo, meron pa nga tayong regalo na wala na sa isip ko. Yung aroma ring. Nako, magkano ba yon? Oo. Yung nilalagay. Uy, mahal din ang isa Oo. noon. Kasi may nagbigay Binigay na ni Sister. Huwag nyo lang iwawala pag kamot nyo ng ilong nyo. Ako, nawala eh. Pag ganun ko, nawala yung 250 mo kagad. Sayang, Pamimigay pa rin natin yun kasi binigay talaga yun ni Sister Joy para ipang premyo. Kaya lang, huwag nyo gaganunin yung ilong nyo. Oo. Tapos, pag-pray niyong mahanap ko, hindi ko alam kung saan ko nilagay. Okay, for today, meron akong sasabihin, nakalimutan ko. Ayun! Maraming salamat po sa ating kapatid na ginising tayo ng pagpapala, di ba? Wag na natin sabihin kung sino. Thank you, Lord, sa iyo, kapatid. May kanta dyan. Paggising sa umaga, may tinapay ka. May tinapay ka. Ayan. Sabi, oo nga, ang daming anonymous na na... Kaso hindi anonymous to, alam ko kung kanino. Sabi ko, kapatid, ang aga namang Psalm 127 nito. Tulog pa? Inahanda na ang pagpapala. Oo. Thank you, Lord. Okay. Ngayong araw, tawagin natin si Mami Paz. Oy! Hallelujah! At hindi siya magpapas ngayon. Absent? Pas ulit si Mami Paz. Hindi, tatawagin natin ulit si Mami Paz sa ibang araw. Kaya ibabalik ko yung pangalan niya. Yan. Sino na kaya? Brother Bong! Brother Bong! Dati siya si Nora Honor. Sino kaya siya ngayon? Baka si Diamond Star. Si Mega Star. Ano pa ba? Same pa rin, the same pa rin. Thank you, Lord. Good morning. Star for all season. O kaya Daniel 12:3. Ayan. Thank you, Lord. Hindi pa rin tayo alis dun sa nasimulan ko. Sige. Bagamat na-research ko nga dun sa YouTube, talagang ang kumakanta nitong version na kakantahin ko ay si Victor Wood. Hindi ko kaya magmalak. Ganun. Mas kaya...
Ayan, gusto ko yan. Sige. Thank you, Lord. Sige. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Once again. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts and Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James, First and Second Peter, First and Second, Third John, more than all the Jude and Revelation. Thank you. Ang galing talaga ni Bong. Pero Bong, parang Eddie Peregrino yan, hindi Nora Honor. Ang galing-galing naman yan. O, di ba nakakaintak yung tono ni Bong? Meron ako nakitang Eddie Peregrino yung Bong, nagki-keyboard. anong gusto mo dyan? Bag. Bag! Thank you, Lord. Thank you, thank you. Yay, congratulations! Amen. Gusto ko yan. Gusto ko yung Nora Honor ni Bong. Ang galing, di ba? At ano pa yan? May choreo pa. Oo. Pero Ha? yung bukas, Happy birthday din pala kay Giancarlo Tison. Anak ni Sister Carmela Tison. Beb, Happy birthday, bukas, kapatid. si Mala Erclu. Di ba? Oh, di ba? Hindi ka makatiis no? Gusto mo na ngayon, no? Wag na. Gusto mo Mala na, Erclu? no? Grabe. Oo, pero i-disqualify natin yan. Hindi, wag. Masyadong magaling. Meron yan. Special kay Lord. Oo, bukas abangan po ninyo yan, mga kapatid. Meron siyang special mention. Sige po. Sa araw na to, madami pa tayong mga nag-ready na mga kapatiran. Patingin nga, ayan, ang dami. 5. 5. O, di ba? Ang walang kamatayang Sister Klang. Oo, talagang yan ang persistency. Sister Ami Hernandez. Aba, si Lola Ami, sumali na. Alawan. Oo, Sister Marisa Roraldo, Sister Relly Danganan, at Ninong Lito. Santa Rinala. Ito yung mga, yes. Isa ito sa mga 5 na talagang hindi sumusuko. Huwag kayong mag-alala, hindi rin kami titigil hanggat di kayo natawag lahat. Amen. Sige. Iko, spin the wheel. Ayan na, natawag na si Sister Marisa Roraldo. From? Ng ating Mendez. Ayan. Okay, thank you Lord. Tawagan natin Sister Marisa Roraldo. Kapatid siya ni Sister Connie Manalad. At asawa ni? Ayan. Ang asawa ba ni Sister Marisa, si Brother Melvin? Tama ba ako? Baka nagkapalit ha? Brother Melvin? Oo, tama. Ikaw na lang. Sabi ni Sister, Ay, may tama ka. Sabi ko naman. Ay, wag, Sister sorry. Marisa. Ayan. Good morning, Sister Marisa. Amen. Kamusta kayo dyan? Ano, Auntie? Sister Marisa, si Brother Melvin. Opo. Tama ba ako? Baka nagpapalit ha? Brother Melvin? Opo. Delayed tayo. Okay. Oo nga.
Oo. Sister Marisa, layo ka dun sa TV kasi delayed ang dating, madidistract ka pag maririnig mo eh. Malayo na po. Ayan. Bati ka muna, Sister Marisa. Good morning po. Lord, Coffee Family. Thank you, Lord. Ayan. Medyo kinakatawa. O, di ba nagbunga ang iyong persistency? Sa wakas, natawag ka na, Sister Marisa. Amen. Thank you, Lord po. Alam ko, ready ka na dahil isang buwan ka nang nagsasabi ng ready na. Kaya, go na, Sister Marisa. Bali, New and Old Old and and New. New Testament. Okay. Thank you. Okay. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament po. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, James, Hebrews, James, 1st and 2nd John, 1st and 2nd Peter pala, 1st and 2nd 3rd John, Jude, and Revelation. Yay! Sister Marisa, parang nagrarap ka dyan medyo nga po. Ay, talaga naman. Nilalagyan ka ni sinasabayan ka ni Mama Ched ng yeah. Sabi niya. Ayan. Sister Marisa, congratulations. Ikaw ay nanalo ng, ano ba to? Bestida? Ayan. Sister Marisa, ipapadala namin sa mga workers na pupunta dito. Ayan. Thank you, Lord. Sister Marisa, God bless you. Thank you, Lord. Bye-bye. Tomorrow, andito ang Quezon City. Oo. Hallelujah. Yan si Sister Marisa. Si Sister Marisa pala talaga ang kahawig na kahawig ni Sister Connie, no? Congratulations, Sister Marisa. Thank you, Lord. Okay po, dako na tayo sa ating new song of the week. Abangan ninyo bukas kasi itong new song na ito na binigay kay Nanay Feli ni Lord ay merong kamedley. Wow! Oo, abangan nyo bukas. Yan po ay gagawin ng mga sisters. Pero for today, panoorin po natin for the last time. But only this week, ha? For the last time this week, ang tatlong makikisig. Wag naman, Mama Ched. Tatlong makikisig na mandirigma ng Panginoon. Yan yung mga small but terribles. Ano kayo? Oo. At susundan pa po siya. Kaya ang kanilang pangalan ng grupo ay The Terribles. The small but terribles. Okay. At susundan po yan ng isa pa nating pagtuturo. Kayo po ba'y nakabuo ng series natin, mga kapatid? O may nalaktawan po kayo? Palagay ko, after po ng ating lesson na ito, wala nang magtatalo-talo pagdating sa pagse-celebrate ng Lent. Kasi maiintindihan po natin siya. Ang importante po dito ay sineselebrate mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. Kahit sa anong paraan na ito'y kalugod-lugod kay Lord. Kasi po, yung iba, gusto nila solemn ang kanilang pag-approach sa Lent. Okay po yun. Yung iba naman, gusto nila, sineselebrate nila kasi ito daw po yung panahon ng salvation, pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya
talagang nagpapafiesta sila kasi, parang festival. Because it's a celebration. Recent cries. Oo. Whatever pamamaraan po na gusto nyo siyang i-approach, it will not make God love you less. From the heart. Yes, kapag Not ito'y from ginawa the mo lips. ng sa Panginoon. Ang mahalaga po, ito ay ginagawa mo para For sa the glory Kanya. of God. Oo. So, abangan po natin, nakailan na po kayo. Kung kayo po ay may nalaktawan, pwede nyo pong balikan sa ating comfy na page, FB page. Kaya, thank you, Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing, I will sing to the Lord all my life. I will sing, I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing to the Lord all my life. I will sing. I will sing. I will sing. I will sing. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. As long as I live, I'll sing praises to my God. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Awitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y pupurihin habang nabubuhay. Awit sa puso ko, O Diyos kalugdan. Habang inaawit, papuri sa may kapal. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin si Yahweh, purihin mo kaluluwa. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Purihin ang Panginoon, purihin nga siya. Yan. Good morning, Jesus. Good morning po sa ating mga kapatid na patuloy pong nakikinig ng ating pag-aaral. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay tungkol sa true fasting. At bago ho tayo magpatuloy, nais ko po munang basahin ang mensahe ng Panginoon dito sa book po ni Isaiah 58. Sisimulan ko po dito sa verse 6 hanggang 8. Ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin ninyo na ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin at inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang mga kaanak. Kapag ginawa ninyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway at pagagalingin ko kayo agad.
ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, na po sa lahat, salamat po sa umagang ito na muli pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon na sa umaga pong ito ay gamitin po ninyo ako at hinihiling ko po sa inyo, Lord, ang karunungan upang sa ganun po ay dumaloy ang inyong karunungan sa aming pag-aaral sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang gawain tuwing Kwaresma ay ang pag-aayuno. At isang resulta ng pag-aayuno ang pagpapanumbalik sa ating kalusugan, physical at spiritual. At ang nais ko nga pong ibahagi sa atin sa umagang ito ay ang pag-aayuno ni Propeta Daniel. Sa aklat po ni Daniel, mababasa po natin ang dalawang uri ng pag-aayuno. Una po, doon sa chapter 1, verse 12, yung tinatawag na fast of abstinence from foods. At pangalawa po ay yung tinatawag na total fast. Dito po sa Daniel 1, verse 8 to 12, pero ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. Kaya nakiusap siya kay Aspinas na huwag siyang bigyan ng pagkain at inuming iyon. Niloob naman ng Diyos na siya kalugdan ni Aspinas. Pero sinabi ni Aspinas kay Daniel, natatakot ako sa hari. Siya ang pumili kung ano ang kakainin at iinumin ninyo. At kung makita niyang hindi kayo malusog, gaya ng ibang mga kabataan, baka ipapatay niya ako. Dahil dito, sinabi ni Daniel, sa itinalaga ni Aspinas na mangangalaga sa kanila, subukan ninyo kaming pakainin lang ng gulay at painumin ng tubig sa loob ng 10 araw. Yan. Una, tingnan po natin dito yung tinatawag na unang fasting ni Daniel, yung tinatawag na abstinence from food. Alam po naman natin, pagka sinabi po natin abstinence ay pagpapaliban, pag-iwas sa pagkain. Ano po yung kanyang ipinagpaliban na pagkain? Alam po naman natin na pagka sinabi pong pagkain ng hari, isipin na lang po natin gaano kayang kasarap yung pagkain ng hari. Pero sinabi po ni Daniel, ay siya po ay hindi kakain ng pagkain na ipinirepare ng hari. At ang layunin po ng fasting na ito ay para itakda ang pagbabawal ng pagkain, palagi ang nagdudulot ng kasiyahan, bilang pagtatalaga ng sarili para sa Diyos. Itinalaga ni Daniel ang kanyang sarili at mga kasamahan na huwag kumain ng pagkain inihanda ng hari. Sa Daniel 1, verse 13 to 15, pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari at tingnan ninyo kung ano ang magiging resulta. At bahala na kayo kung ano ang gagawin ninyo sa amin. Pumayag naman ito. At sinubukan nga sila sa loob ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, nakita ng tagapagbantay na mas malusog sila kaysa mga kabataang kumakain ng pagkain ng hari. Yan. Ano po yung kanilang pagkain? Sabi niya, yung gulay at tubig lamang po yung kanyang pagkain. At iyan po ang nirequest ni Daniel kay Aspinas. Sa loob po ng 10 araw, katulad po ng ating binasa, ano po ang nakalagay? Sabi po dyan, ay nakita po nila yung kaibahan na sila po ay mas malulusog at mas malalakas kaysa kumain ng pagkain ng inihanda ng hari. Sabi dito, ang patuloy na pag-iwas sa mga pagkain na inihanda ng hari at patuloy na pagkain ng gulay at tubig. Ano po ang naganap dito? Na-develop po ang kanilang kaalaman, karunungan at sensitivity sa Diyos. Sila po ay naging malusog, sila physically, mentally, sabi dito, nadagdagan ang kanilang karunungan. Spiritually, lumalim sila sa salita ng Diyos. Diba? Kaya nga po kami dito sa center, nagkaroon nga po ng si Pastor Alex na sabi nga niya, dahil nung mag-check up po kami, medyo matataas po. Kaya ang sabi po ni Pastor Alex, wala mo nang kakain ng baboy. Ang ating munang pagkain ay isda at saka gulay. Ang tawag po pala doon ay abstinence from foods. Ibig sabihin, ito yung mga pagpapaliban ng mga bagay na pagkain na hindi mo kakainin. Pangalawa po na pagpapasting na naganap dito sa book ni Daniel, yung tinatawag po na
21 days total fasting. Saan po makikita ito? Dito po sa Daniel 10, verse 2 to 3. Noon akong si Daniel ay 3 linggo nang nag-aayuno, 3 linggong singkad na di ako tumitikim ng anumang pagkain o inumin. Hindi ako nag-aayos ng katawan. Ito po ang makikita po natin dito, yung sinasabi nga po na total fasting ni Daniel. Sabi nga po sa Latin words po, yung salitang istasyon, ang ibig sabihin po ay to stand watch, on guard, or vigil. Sa Tagalog po ay nagbantay. At doon po sa 21 days na pagpapasting po ni Daniel, alam niyo po yung kanyang ginawa, wala siyang ginawa kundi magbantay doon po sa kasagutan ng Panginoon. At gano'n na lamang po ang konse ni Daniel sa kanyang sa bayan ng Diyos. Kaya siya ay dumulog sa Diyos sa kanyang pananalangin at pag-aayuno. Sa Daniel 9, 1-4, ito po ang naganap. Alam niyo kung bakit siya po ay nagfasting. Sabi to, Haring Darius na taga-Media, na anak ni Ahasuerus, ang hari noon sa buong Babylonia. Noong unang taon ng paghahari niya, nalaman ko sa mga kasulatan na mananatiling giba ang Jerusalem sa loob ng 70 taon, ayon sa sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Dahil dito, lumapit ako sa Panginoon Diyos at nanalangin. Nag-ayuno ako, nagdamit ng sakaw at naglagay ng abo sa ulo. Nanalangin ako sa Panginoon na aking Diyos at tumingi ng tawad para sa aming mga kasalanan. Panginoon, kayo ay makapangyarihan at kahangahangan Diyos. Tapat po kayo sa pagtupad ng inyong pangako na mamahalin ninyo ang mga nagmamahal sa inyo at sumusunod sa inyong mga utos. At sa Daniel 9:20 hanggang 23, patuloy akong nanalangin at sinasabi ng ang aking kasalanan at ang kasalanan ng aking mga kababayang Israelita. Nagmakaawa ako sa Panginoon kong Diyos alang-alang sa kanyang banal na bundok. At habang nananalangin ako, mabilis na lumipad papunta sa akin si Gabriel na nakita ko noon sa aking pangitain. Oras iyon ng panghapong paghahandog. Pinaunawa niya sa akin at sinabi, Daniel, naparito ako para ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa pangitain. Sa simula pa lamang ng iyong panalangin ay may ipinahayag na ang Diyos. Kung kaya't ako'y pumarito para sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Kaya makinig ka at unawain ang sasabihin ko sa iyo. Diba? Kung maatin hong mapapansin dito sa talagang napakalinaw. Kaya, yun nga, alam po naman natin na tayong lahat ay nakaranas mag-fasting. At ano po ang nagaganap pag tayo nagpa-fasting, di ba? Tayo po nagiging hindi antukin. Di ba? Simple, hindi busog. Di ba? Ano po ang sabi pa dito? Tingnan po natin yung resulta noong fasting na naganap dito sa kay Daniel. Una pong resulta dito, nagkaroon po ng tinatawag na yung answer prayer. Dito po sa Daniel 10, 11-12, sinabi niya, Daniel, mahal ka ng Diyos. Tumayo ka at makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Dahil isinugo ako ng Diyos dito sa iyo, pagkasabi niya noon, nanginginig akong tumayo. Sinabi niya sa akin, Daniel, huwag kang matakot sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos at sa hangad mong maunawaan ang pangitain, sinagot na ang iyong dalangin. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin. Naku, napaka maliwanag po na sinabi dito. Kaya ngayong Kwaresma mga kapatid, ano po yung mga bagay na pwede nating ipagpaliban sa ating buhay. At yung pangalawa po na resulta po na naganap sa kanyang pag-aayuno o pagpapasting, yung Daniel received the vision for the future. At dito po sa Daniel 10, verse 7, ito po ang sabi, ako lang talaga ang nakakita ng pangitaing iyon. Hindi iyon nakita ng aking mga kasama, pero nagsipagtago sila dahil sa takot. At sa 21, naparito ako upang ipaliwanag sa iyo ang nasa aklat ng katotohanan. Kaya mga kapatid, tunay po na mahirap. Sabi nga po ay mahirap labanan ang pagpapasting. Pero ang importante po ay ang ating Christian fight and effort para magawa ang mga bagay na ito. Kaya ngayon pong panahon ng Kwaresma,
ang mga bagay na pwede nating ipagpaliban. Halimbawa na lamang po, ang mga bagay na pwede nating ipagpaliban para tayo ay makarinig ng lubusan sa Panginoon. Pwede pong, di ba, sa ngayon, usong-uso po yung mga, mga ML, milk tea, mga pagkaing masasarap. Naku, pwede pong ipagpaliban yan. Ang cellphone, medyo mahirap ipagpaliban yan at kailangan natin yan. Pero mga kapatid kong kinakailangan, at sabi nga, anumang mga bagay, sabi dito, kaya nga yung binanggit niyo yung past tense, abstinence, yung pagpapaliban sa mga bagay para makarinig sa Panginoon. At salamat na lamang po sa ating Diyos at nariyan lagi yung kanya mga pagtuturo. Kaya nga po, ang dulot na naganap sa fasting po na ginawa ni Daniel ay unang-una ay para maging healthy and well. Sabi nga, para maging malusog. Diba? Kaya pagka nagpa-fasting, nagiging malusog. Hindi lang po yun, kundi yung pangalawa, para maunawaan ang plano ng Diyos para sa hinaharap at makamta ni Daniel ang mga ito. Kaya nagpapasalamat po kami mga kapatid sa Panginoon at malapit na po kaming makakain ng mga gulay dito sa Compi. Dahil po marami na hong siguro mga 1 buwan na lang, marami ho kaming tanim na gulay. Kaya magiging na rin po kami. Katulad ni Daniel na talagang nagpasting po sa pamamagitan ng masasarap na pagkain. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ang pagpapalusog ng katawan. Kaya mga kapatid, ito pong dalawang bagay na ito na makikita natin sa ginawa na fasting ni Daniel. Yung pong unang-una, yung abstinence from foods. At yung pangalawa ay yung total fasting na 21 days. Maaring hindi po natin magawa, pero simulan po natin. Pwedeng simulan natin sa 10 araw, katulad ng ginawa ni Daniel. At kung kaya na po natin, pwede natin gawing 21 days. At alam naman natin na sabi nga, hindi madali, pero ang mahalaga po ay tayo ay makasunod doon sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Sige po, tayo po'y mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, po sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang umaga. At salamat po sa umagang ito, sa aming pong pag-aaral tungkol sa fasting na naganap sa buhay ni Daniel. Nawa po, Lord, ay maging bahagi din po ito ng aming buhay na hindi po siya huminto para hindi niya matanggap yung kanyang kahilingan sa Panginoon. At kami man po, Lord, marami rin po kaming kahiling at alam po namin na ngayong Kwaresma na ito, Panginoon, naniniwala po kami, Lord, na ang inyong salita ay magaganap po ito sa aming buhay. Muli, Panginoon, sa umagang ito, lahat po ng papuri, pasasalamat, ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2